Kung sakaling positive, ano ang solusyon nyo? Baka pag positive, kukunin nyo lang ang baboy, wala kayong solusyon kung paano ito gamutin. Ito po ay tanong lang at comment po doon sa pinost ko na video sa pag-blood collection po namin. Yung pag-blood collection namin, kumukuha po kami ng dugo ng sample at ito po ay pinadadala sa region, sa Lipa, sa laboratorio upang masuri kung ang mga blood sample pong ito ay positive ba sa ASF. Ito po ay mandato na ng Department of Agriculture na i-monitor ang kalalagayan ng kalusugan ng baboy dito sa ating probinsya at sa buong Pilipinas na rin po yan. So kumbaga po, kung sakaling positive ang isang alagang baboy sa sakit na African Swine Fever or ASF, ito po ay nangangahulugan ng pag-depop o yung depopulation po. Ano po? So kumbaga po ay ang virus po na ASF, wala pa pong nadidiscovering gamot. So may bakuna po na ibinibigay pero wala pa po dito sa atin. At yun po ay parang tinetest pa lang dun sa mga lugar na mas marami talaga yung populasyon ng baboy. Ano po? So ganun po. So kung sakali pong ang inyong baboy ay positive sa ASF, ito po ay kukunan ng blood sample. Ano po? Ito po ay susuriin. Saka pa lang namin masasabi o natin na masasabi na siya ay positive kapag lumabas sa result ng test na siya ay nag-positive sa ASF. Walang gamot. Wala tayong gamot doon. Ang gamot natin ay prevention. Ano po? Hanggat maaga pa, hindi dapat natin kinakatay yung ating mga alagang baboy na may sakit sa kadahilan ng lahat ng residues. Halimbawa, ikaw ay nagkatay ng baboy, sinaksak mo sa lieg, yung kutsilyo mo, carrier na siya ng virus. Number 1. Pag naglinis ka ng baboy, kinalisan mo yan, yung mga tubig kahit mainit yan, yung mga balahibo na umagos dyan sa lupa, carrier na yan ng virus. Once na yung aso mo, yung manok mo, tumuntong dyan sa mga residues na yan na galing dun sa baboy, carrier na yung aso mo, yung manok mo ng virus. Once na siya ay pumunta sa ibang lugar, daladala niya si virus, sumalo siya dun sa isang baboy na pinakakain, si aso, si manok, nakituka-tuka dun ang kanyang pagkain, si baboy mo ay posible nang mahawahan ng virus. Ano po? So, mayroon case dito sa parte sa amin, nangyaring ganon, na kinatay si baboy kasi nga ay dapat pa nilang mapakinabangan. Ayun, lahat ng kalapit niya, lahat ng nandun sa sitio na yon, ubos ang baboy. Dahil ganon ang ginawa. So, may katigasan din ng ulo talaga kung minsan ang mga Pilipino. Ang sintomas ng isang may ASF na baboy, ayon sa aking mga nabasa na pag-alaman, nilalagnat siya, hindi kumakain, at na humihingal siya na tuyo ang kanyang ilong, hindi namamasa. Yan, isa po yan sa sintomas ng ASF. So sana maging aware tayo. Ang pagpigil po niya, napakasimple lang naman daw ng pagsugpo niyang sakit na yan. Ano po? Kung maipagbibigay alam natin yan sa mga kinaukulan, yung area na yon hindi dapat na mailabas na. Ano po? Yung mga baboy na nandun, yun po ay, ang purpose nun ay depopulation. Ano po yung depopulation? Papatay na yung baboy at ililibing. Ang paglilibing din po niyan ay 6 feet. Ano po? 6 feet below the ground, upang hindi talaga makahawa ng sakit yung ating mga baboy na namatay. So kung maagapan po na ganun, syempre, kung yung carrier, yung virus na yun nandun sa baboy, nandun na siya sa ilalim din. Hindi na siya kakalat. Unlike na, pag kinatay pa natin si baboy, ikaw ay bumili ng karne, bumili ka ng karne, dinala mo sa inyo, yung pinaghugasan mo ng karne, kahit itapon mo yan dyan, malayo sa baboy mo, pag nadaanan niya ng manok o aso, napatungtong yan dyan, carrier na yung aso o yung manok ng virus.
Pag sumalo yan doon sa mga baboy nyo na pinakakain, nakituka-tuka yung mga manok na yan doon, automatic, mga ilang araw, makakaramdam na yung baboy mo. Hindi na rin yung kakain at mamamatay na rin. So, yun po ang pakiusap din. Bagamat ako po ay hindi nakabilang sa tanggapan ng pambayang agrikultor, ipinaliliwanag ko na rin po yan sa inyo dahil yung pagkalat po niyan ay dapat po talaga na hindi na ma-prevent. Dapat ay ma-prevent yan at magkaroon tayo ng awareness, mga tao, na yung kaalaman natin na pag may sakit na yung baboy, huwag na nating katayin. Kasi kawawa din naman yung mga kalapit natin. Huwag nyo sabihin na namatay yung baboy ko. Kailangan ding mamatay yung baboy ng mga kalapit ko para lahat kami. So napaka kuwan na namang pag-iisip yun. Napakasama. So kailangan naman na ma-prevent. Kailangan natin dahil yan naman po yung ating mga hindi naman ginusto natin na yan ay magkasakit. So kailangan na tayo rin mismo maging responsable sa ating kapwa at sa ating kapaligiran. Ayun lamang po at ulitin ko po, ang ASF na virus ay wala po siyang gamot. Hindi po siya nagagamot ng kahit na anong gamot na nandito sa market. Wala pa pong nadidiscover. Kumbaga, para po siyang cancer. Wala pang nadidiscovering gamot. Ang una po kasing nagkaroon talaga ng ASF dito sa atin, nagkaroon din naman sila ng programa na palitan ng magagandang lahing baboy yung mga dinipap nila. So, ang nagdipap po ng dati dito sa San Francisco ay mga taga-province o yung taga-office of the provincial veterinary at yung mga taga-region. Yun lamang po at sana nadagdagan po ang inyong kaalaman tungkol sa sakit ng baboy na African swine fever. Yun lamang po. God bless. Salamat. Wait, there's more. At ikaw din po pala na nagkatay. Carrier ka na din po ng virus.